Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong Facebook reel posted by Richard Azarcon. Tungkol ito sa interview sa isang Ilocano na marami siyang isiniwalat tungkol sa Pangulong Marcos Jr., First Lady, at ang relasyon nila sa buong Marcos family, First Lady Imelda and Senator Amy. I don't know kung magugulat kayo, alam nyo na ito. Pakinggan natin, galing sa isang dismayadong Ilocano. Kung kayo na mas malalim dyan, I would think about why? Bakit? Sinong mas paniniwala nyo? Yung Bisaya, yung Ilocano? Natural kami. Dahil kami ang nakakaalam ng lahat ng nangyari kay Governor pa si Bongbong noon. Ito lang masasabi ko, 5 beses po akong pumasok sa opisina niya, hindi ko po yan nakita. Pero si Manang Amy, kasama ko po yan. Noong lagi niyang ginagamit yung auditorium namin. So ako po yung tinatawagan, ako po yung nakakasama niya, ako po yung ini-invite niya sa mga conferences nila. Pero pag political ang pinag-uusapan, pag kausapin ako maging political leader niya, hindi po ako tumatanggap. Sir, bilang Ilocano po, Yes. mayroon pong kapapasok lang na balita ngayon. Related po kasi dito ang tanong ko sa inyo. Yes. Na-mention na VP Sara na si President Marcos daw po ay sa weak leader. Kanina lang pong umaga, ngayong araw lang po, sinabi po ni Senator Amy Marcos na hindi daw Marcos ang namumuno sa ating bansa ngayon, kundi Araneta at Romualdez. Bilang isang Ilocano at nakakakilala kay Senator Amy Marcos, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Okay. Ang masasabi po dyan, no? Bilang isang Ilocano, no? Actually, may mga issue dyan sa amin. Yan, unang issue. Sa kusina pa lang, hindi si Ma'am Lisa ang nagluluto. Yung isang issue po yan. Ang nagluluto po si Bongbong Marcos. So, ang tagaluto sa kusina, si BBM, hindi si Lisa. Ayan ang sinabi niya. inside the family, if you cannot stand as a father in the family, how can you stand as a father of the nation? Allah. Yan po yung tanong natin dito. Ngayon, probably yes. Ako na po nagsabi noon na hindi po si Pangulong Marcos ang nasusunod. He's not really. That is what we feel during our fight, during our being known as an Ilocano also. So, si Ma'am Imelda Marcos, kinausap niya po si Ma'am Lisa. Actually, they are not in good condition according to them. Hindi po sila maganda yung pagsasama nila. Kinausap lang ni Ma'am Imelda si Ma'am Lisa Araneta na tulungan niya sa kanyang kandidatura. Kasi siya may pera po. So, I don't know what would be the agreement between them. We can speculate. Okay, tutulungan kita. Pero in one condition. You should follow me. You should follow me. Maybe that goes. And nangyari po nga, no? So, yan po yung ano natin. So, yung question po na hindi po ba talaga Marcos ang andyan at namumuno? Ako pa lang po, di pa lang po nagkandidato si Kuya Bongbong. Isa po kami, bata pa lang po ako, sinabi na hindi po tunay na Marcos po yan. Kasi patay na po yung Marcos noong 1975. Bata pa lang po kami niyan. So how can you prove now that Marcos is really the one administering the government today, the administration today? Ano ang sagot ni Sir Marcos, si Bongbong? Sabi niya, kung magpapa-DNA ako, the death of the living legend will no longer exist. Yung legendary, yung urban legend, di mamamatay na. Ay kung ikaw tunay na Marcos, bakit hindi ka magpa-DNA to prove? Kaya nga po hindi po nabubuksan yung mga kayamanan natin because they are not authorized. They are not the real Marcos. Okay, mababanggit ko lang po yun. Now, anyway, in political career, it doesn't matter if you're the son of the president or not. What requires the COMELEC is you are an experienced politician. So 40 years, okay, pasado po siya. But ang tanong, hindi po pa nag-imbestiga ang taong bayan kung may nagawa siya sa Ilocos Norte? Nako. Kung meron siyang
kung meron siyang, what I'm talking is facts. Hindi po paninira po ito. Facts po ang ating i-deliver. Punta kayo sa Ilocos, tanungin nyo kung mayroong tatak Bongbong Marcos na project doon. Puro sa kanyang ama. Pero sa kanya, wala po akong nakita. Okay, as an Ilocano. Now, what will be the impact? That we are deceived that he is the son of Marcos. What did the Filipino expect? Okay, tapos na. So, nasa inyo na kung paniwalaan nyo yung sinasabi niya. Yung una niyang birada, yung 5 times na nagpunta siya sa opisina ni then Governor Bongbong Marcos, hindi daw niya nakita. Okay, nung kampanyahan na nung 2022 election, ang ipinagmamayabang doon yung windmill. Proyekto daw niya yun. Napag-alaman natin na mahal din pala ang singil ng kuryente. So, nabudol tayo doon yung windmill na yun. Dahil yun ang ipinapakita. Ganun eh. At ako, nakakarinig din ako ng feedback na ito talaga si Senator Amy nung governor pa siya, marami siyang nagawa. Ako mismo, bago ako nag-retire sa serbisyo, na masyal ako sa Ilocos Norte, pinasyalan ko yung sikat doon na dragon fruit farm. Ang gaganda ng feedback ng mga tao tungkol kay Senator Amy, yung pagtulong niya sa mga dragon fruit farmers. Maganda. Kaya doon pa lang, nag-believe na ako kay Governor Amy Marcos. Maganda yung palakad niya. Ito kay BBM, yun na nga, kala ko like father, like son, wala, nabudol tayo. Hindi tayo naniwala kay Tatay Digong, weak leader yan. Wala, binaliwala natin. Kala ko nung una, griping lang si Tatay Digong, nagre-reklamo dahil hindi nasunod yung gusto niya na magkandidatong presidente si Mayor Inday Sara. Yan pala ngayon, nakikita na totoo, very weak. So, ganyan talagang buhay. Nasa huli palagi ang pagsisisi. Magtiis na lang tayo ng another 3 years. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Namimigay tayo ng tulong sa kanila, libreng yero at pako para naman magkaroon sila ng mas disenteng tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni angero nga ipanghatag sa mga taong kadtong mga daot na ilang balay. Sumuna ni si Angkol ang natagaan. O kini si Angkol, dalo na niya padulong sa iyang gitukod og bagong balay niya. Napatukod din siya bagong balay kay daot naman ang iyang unang balay. So subida gyud kayo ang agianan padulong sa balay ni Angkol. Gihangak gani ko. So padulong na ni sa ibabaw ang subida. So bisan pa sa kalayo nga pagbaklay ni Angkol, hapit na gid siya maabot. Bahalag layo. Lahutay gid si Angkol. Karon maabot na gid sa ibalayan ni Angkol. So mo na ni ang yang ipatukod nga balay nga bag-o. Salamat sa Ginoo natagan mi option ang naghatag sa
Mm. Dili ikigiw ko. Uy no. Oh, ang nagsalamat ang naghatag pinaot magparayon. Oo, sige auntie, salamat. Salamat.